Unang kabanata, nagsisimula ang kwento sa isang anunsyo sa balita na nagsasabing, isang estudyante sa high school laban sa 15 kasapi ng gang ang nagsanhi ng kritikal na kondisyon ng 15 miyembro ng gang, at lumipat ang tagpo sa isang maaliwalas na panahon habang sa isang bakanahe ay may isang lalaking nakatayo habang pinagmamasdan ang maaliwalas na tanawin habang naninigarilyo nang bigla na lang may nagbukas ng pinto at lumabas ang isang lalaki na siya namang ipinagtaka ng lalaking naninigarilyo kung sino ang dumating, at nang kanya namang makilala kung sino ang dumating ay napabuga na nga lang siya ng usok ng sigarilyo at nagsabing, "Ikaw lang pala na may naiinis nitong tanong kung anong dahilan ng pagpunta niya dito," at sabay sabing, "Kung hindi naman mahalaga ang iyong pakay ay mas mabuting umalis na lang," sumagot naman ito at nagsabing, "Hindi ko rin naman nais na maparito," at sinabihan niya pa ito na itapon ang sigarilyo. "Anong klaseng high school daw ba ito at marunong na manigarilyo?" Sinagot naman siya nito at nagmura na sinabi pa na wag siya nitong pakialaman. Dagdag pa niya na kung nagpunta lamang ba siya ng walang dahilan at kung hindi naman siya bibigyan ng pera ay mainam pa na umuwi na lang sabay dire pa ng kanyang sigarilyo. Kaya sinabihan na lamang siya nito ng walang galang sabay tanong kung kumusta ang kanyang pag-aaral. Naagad naman siyang sinagot habang ibinaling ang tingin sa ibang Derek sayon na sinuspinde nila ako at nais ng guro na ilipat ako sa ibang paaralan. Ninas naman ito sa kahangalan na kanyang narinig kaya itinanong niya kung hanggang kailan ba niya balak mamuhay na ganyan. Nagalit na nga ang may dilaw na buhok at tinanong kung yan lamang ba ang ipinunta mo dito para magsabi ng mga walang kwentang salita. Napasimangot na lamang ang may brown na buhok at napasabing, "Buweset," naglit na nga ang may dilaw na buhok kaya tinaasan niya siya ng boses at tinanong kung nagpunta ba siya dito para sabihan lamang ng mga walang kwentang bagay. Napayuko naman ng bahagya ang kanyang kausap sabay sabing, "Wala na ang ating ina, sila pala ay magkapatid mga kerkap," at natigilan na nga lang ito nang may pagtataka kung anong sinasabi nito, kaya inulit muli sa kanya ang sinabi na wala na ang kanilang ina. Habang natitigilan pa ay bahagya itong humawak sa kanyang ulo at sinabimbi itigil ang pagbibiro at sinabi sa kanya ng kausap paano ko magagawang magbiro ng patungkol sa ating ina. Kaya napahawak ito sa kayang ulo at iniisip ang mga nangyar, bumalik ang kwento bago ang usapan nila. Sa isang silid-aralan si Hun at ang kanyang ina habang sinabi ng kanyang guro na si Hun ay nakasakit at umabot sa puntong kailangan ma-hospital ng 12 araw. Napahawak na nga lang sa ulo si Hun at napamura habang ang kanyang ina naman ay patuloy pera na humuhingi ng paumanhin. Paglabas ng silid, ay hindi na napigilan nito ang umiyak, at nainas naman itong si Hun at nagtanong ng may inis kung bakit kailangan umiyak. Balik sa kasalukuyan hang hawak ang ulo na napapamwara ay nagtataka naman ang kanyang kapatid, nang bigla na lang pinagsusuntok no Hun ang paderhang nagmumura. At mas lalo niya pang nilakasan ang suntok habang patuloy sa pagmumura. Natigilan na lamang si Hun nang magsalita ang kanyang kapatid na si Inay ay may cancer. Hindi niya ito sinabi sa atin dahil sa problemang pinansyal, kaya tinanong niya si Hun kung anong balak niya sa kanyang pag-aaral. Sumagot naman si Hun na drop out na daw siya. Nagsaad naman ang kanyang kapatid na may ibinilin ang kanilang ina sa kanya bago ito pumanaw. Nais daw ng kanilang ina manatili sila sa 1-1.at. Nais din itong makagraduate si Hun sa high school at makapag-aral sa kolehiyo at mamuhay ng normal, subalit, tumalikod lamang ito at sinabing baliw ang kanyang kapatid. Hindi na nga daw siya babalik pa ng paaralan, sabay na napamura. Nga lumipat ang tagpo sa isang gusali ng paaralan kung saan habang naglalak ng nakayuko si Hun kasabay, pagsambit niya na, "Hello, ako si Junghyun Kim, bagong lipat na mag-aaral na nagmula sa Seoul," at napapamura na nga lang ito sa kanyang isip na, kung hindi lang ito ang kahilingan ng kanyang ina bago ito pumanaw, ay hindi sa aabot sa ganito kung saan. Kailangan kong baguhin ang aking pagkakakilanlan, lumipat ng paaralan sa Cebu City, ay tahimik lang sana siya nitong lumipas na dalawang Junghyon Kim 17. Lumipat sa Incheon at nagpalit ng pangalan bilang Hun Kim at naging Junghyon Kim upang nang sa ganun ay hindi nga maka-attract pa ng anumang gulo.
Habang may isa lalaki naman ang nakangisi. At tila may mukhang hindi gagawa ng makikita ang paaralan, kung saan, sa isang silid nito, makikita ang ating bida na nakaupo, habang ang kanyang dalawang kama ay nasa ibabaw ng kanyang desk, at halata ang pagkairita sa mukha nito, at napapamura sa kanyang sarili, wika pa nito sa kanyang isip, na hindi niya talaga nais pa ang bumalik sa paaralan. Dagdag pa niya, na hindi talaga siya komportable sa paaralan. Hang nagrereklamo pa, ay naaga naman ang kanyang pansin, dahil may narinig itong boses, na napatingin na nga ito sa nilalang, at natigilan, habang papalapit ang lalaki, at kasabay nito, ang kamakaway at nakangiting itong itsura, habang tinawag siyang transfer student, na siya namang ipinagtaka ng ating bida. Binati siya nito at nagpakilala na nga ito bilang Byung-tak Lee, 17 taong gulang, na halata sa ating bida ang pagkadismaya. Kaya tinignan ito ng matalim ng ating bida, at nagtanong, anong kailangan niya, at dahil sa reaksyon ng bida, ay nanlamig na lang bigla si Byung-tak, habang tumutulo ang pawis sa kanyang pisngi, kaya napasabi siya, hala. Ang Sunggit, wika pa niya, gusto ko lang makipagkilala, hindi nga tumugon dito ang ating bida at yumuko na lamang ito, habang sinabi sa kanyang isip, buwisit. May mga top mall talaga kahit saan lugar ako magpunta, kaya sinabi niya kay Byung-tak na hindi siya interesado, kaya kung maaari, ay hayaan niya na lang siyang matulog. Hindi naman nagpatinag dito si Byung-tak at kinulit pa siya nito. Saad niya pa na, isa siyang martial artist at mahilig makipaglaban, at nais din niya na makilala ang mga high school gang members nationwide. Dahil dito, tila nakuha nito ang interes ng ating bida. Nagulat ito sa pagtataka habang nakayuko pa, kasabay nito ang kanyang bilang pagdilat. Tinanong niya ang kanyang sarili, nagpalit ako ng pangalan, nakilala niya ba ako? Narito ba siya para makipaglaban? Dahil nakilala niya ako, napatawa naman si Byung-tak bigla, at sinabi, isa lang akong mahinang nilalang, isang top mall na humahanga ng sobra sa kanila. Wala naman akong kakayahan lumaban, kaya dumidikit ako sa malalakas. Sabay tawa pa nito, kaya natigilan na lang ang ating bida dahil sa narinig. Saad pa ni Byung-tak habang napapakamot sa ulo. Namuhay ako sa ensya ng buong buhay ko, kaya naman ang tanging nalalaman ko lang tungkol sa Seoul high school gang members, lahat ay nagmula lamang sa internet. Dagdag pa nito, ikaw nagmula sa Seoul, kaya inaasahan ko na marami kas nalalaman patungkol sa kanila. Napatitig na nga lang ang ating bida kay Byung-tak. At sa isip niya, hindi pala siya naparito para hamanin ako sa laban, isa lamang pala siyang ganggang na mahilig makipagkaibigan, kahawala na akong dapat pang ikabahala sa kanya. Gayon pa man ay, hindi maalis sa kanyang isip ang tanong ni Byung-tak, kung marami ba daw siyang nalalaman tungkol sa nasabing gang. Gayon pa man, ay isinang tabi niya na lang muna ito, at naalala niya kung paano niya nilabanan isa-isa ang mga top fighter ng Seoul, hindi lang isa o higit pa. Napakuyom na lang ng dalawang kamao sa sobrang tuwa si Byung-tak at masayang nagtanong kung, kilala mo ba si Daeho Go at Sukjin Jeo? Sila yung may hawak ng Seoul ng 2 taon. Yung mga walang hiyang singers. Si Yoon Hak Song at Do Hun Kang. Sinagot naman siya ng ating bida habang, nakapangalumbaba pa ito na, syempre, nakapunta na ako sa parehong paaralan gaya ni Sukjin at Dohan. Hindi ko nga lang alam na magiging sikat din sila sa Ikeon. Nanlaki naman ang mata ni Byung-tak sa narinig, at kinumpirma niya kung tunay ba na galing sila sa iisang eskwelahan ni Sukjin at Dohon sa Kangwa High School. At talagang namamangha pa nga ang top mall, dagdag pa nito kung kilala din nito yung tinatawag na top junior. Yung tinatawag na high school devil, Hoon Kim, at nang marinig ito ng bida ay nabigla naman siya, dahil alam niya na siya ang tinutukoy ng top call na ito, kaya napahawak na lamang siya sa kanyang batok, at naguguluhan kung ano ang isasagot. Nang biglang inulit ni Byung-tak ang tanong kung kilala nga ba niya si Hoon Kim, at dahil doon ay napilitang sumang-ayon ang ating bida, kaya namangha na naman ang top mall na ito, at nagtanong pa kung ano ba daw ang masasabi niya sa high school devil.
At napatahimik na nga lang ang ating bida at hindi agad nakasagot. Siya nga pala mga lods, kung hindi ka tatamarin ay iistorbahin muna kita. Baka pwedeng pa-like, comment, at subscribe na rin sa ating channel para ma-inspired ang walang kwentang taga-recap nyo. Okay, balik sa istorya, sumagot ang ating bida sa tanong ni Byung-tak na, isa lang yung masamang basura, nang bigla na lang siyang natigilan, nang may mapasin siyang paparating. Sa likuran ni Byung-tak isang tila maangas na anggas na kampa ni Judas ang lumabas, na mayabang na nagsabi kay Byung-tak na parang nakabatek, kung bakit napakaingay niya ngayon at parang masamang panahon, at kung bakit siya nagkak-interes sa transfer student aba. Isa rin pala itong Marites, kaya naman si Byung-tak ay nagtaka at nanlaki pa ang mata. Nang mapagtanto kung sinong nasa likod niya, ito pala ay si Hojang na feeling pogi, at may kay-abangang tinatangi, magka-cruise pa ang mga kamay sa dibdib at nagpi-feeling hari, humingi naman ng tawad itong si Byung-tak habang pawis ay tumatagaktak, sa kaingayan niya na parang manok na panay putak, kaya ang anggas ay muling nag-angas, hay nako, sarap sampilan ng tinelas, mayabang pa na sabi niya, na hindi totoo ang balita, sa mga high school gang member daw ay bluff lang, at yung high school devil na tinagurian, ay kaya niyang pabagsakin sa loob ng 2 minuto lang. Grabe, ang yabang, sarap nito sa bunutan. Kaya si Byung-tak ay napatawa na lang at ang mga salita ni Tokmol ay sinang-ayunan. At si Hojang na nakakainis, ay hindi na nakatiis, at nag-asta na naman na mabangis, kaya ang ating bida ay nanlisik, at nagtanong, kung bakit. At sa isip ng ating bida, base sa asta ng nilalang, mukha itong tigang na gerang na membro ng gang, sabat naman agad ng timang na mayabang, na ang ating bida ang kanyang tinuran, na tila naghahaman ng laban, at inabi pa nito na, sino ka sa iyong akala? At kung naghahanap daw ba ng away ang ating bida? Saad pa niya, hindi man daw nito alam kung saang lupalop ng soul galing ang ating bida, at gusto na daw ba nitong mamatay. Napatitig ng masama ang ating bida, at sinabing, kung susubukan mo akong guluhin, ay wag mo akong sisihin kung mabali ko ang ilan sa mga buto mo, at umuwi kang nagsusumbong sa iyong magulang, at tinawag pa niya itong tabatsoy, at hindi na nga nakapagpigil ang anggas at sumugod ng walang habas at susuntok ng buong lakas. Kalmado naman siyang tinignan ng ating bida, at nang malapit ng damapo ang suntok sa kanyang mukha ay, bahagya niya lang itong inilegan, kaya wala itong tinamaan, at pagkakita ng opening ng ating bida, ay akmo naman niya itong bibigyan sana ng isa, nang bigla na lang niyang maalala, habang si Taba ay nanlaki ang mata, bigla na lang nagbalik sa isipan ng ating bida ang mga naganap. Nung araw na ipinatawag ang kanyang ina bago siya mapatalsik sa paaralan, at ang usapan nila ng kanyang kapatid, na siyang dahilan kung bakit siya ngayon nasa paaralan. Kaya nang mabalik na siya sa kanyang pag-iisip, ay kasabay nito, ay bahagya niyang inilihis ang kanyang suntok, dahilan kung bakit hindi ito tumama kay Taba, at dahil dito ay natigilan na nga si Taba, na bahagyang pinagpawisan ang mukha, ganun din si Byung-tak na lubhang nagulat, natigilan din ang ating bida nang mapansin niya, na marami na ang nakapaligid sa kanila, at sa takot ng bida na baka mapatalsik na naman siya sa paaralan ay umisip siya ng paraan, sinambit niya na lang ang salitang, patawad, habang pinagpapawisan, kasabay nito, hinawakan niya ang kamay ni Taba at ni Byung-tak sabay sabing, dapat tayong magkasundo, dahil nasa iisang klase lang tayo. Sabi pa ng ating bida, di ba? Sabi mo ikaw si Hojang, na nagtaka na nga lang si Hojang, dagdag pa ng ating bida. Mukha kang malakas kaya naiwas mo ang atake ko, at napatawa dito si Taba, ngunit sa isip niya, na alam niyang may dahilan kung bakit sinadya niya hindi ako tamaan. At para hindi mapahiya. Malakas pa itong tumawa at sinabing, isa kang matalino at nakilala mo ang katangian ng isang master. Sabay napatawa na lang ang ating bida sa kanyang isip, at nagsalita sa kanyang isip na, mukhang naipit na naman ako sa mga tukmol na tulad nito. At iniisip niya kung hanggang kailan siya kayang magpigil. Hindi pa rin makapaniwala sa Hojang at natitigilan na lang, habang iniisip pa niya ang naging kaganapan, kung paano ang suntok niya ay madali lang na naiwasan,
Dagdag pa niya, muntik na rin siyang tamaan ng malakas na suntok kung hindi lang ito napigilan, at kung tinamaan siya noon, ay malamang sa malamang meron talaga siyang paglalagyan. At sa sandali rin na iyon, ay tiyak niya na naramdaman niya ang intensyong pumatay, kaya mapagtanto ni Taba na hindi lang kung sinong tao lang na tagasol ang ating bida. Balik sa silid ng ating bida, habang nakaupo ang ating bida at nakaupo din si Taba habang nakatingin siya sa ating bida ng bahagya, ay malalim na nag-iisip, iniisip ang mga kaganapan, at ang mga posibilidad na kahihinatnan, at hindi niya talaga inaasahan na makakailag siya kanina, na sa palagay niya ay sinadya talaga ng ating bida na hindi siya nito tamaan, at pasalamat na lang nito na inisip ng ating bida na siya mismo ang umilag, nang sa gayon ay hindi siya mapahiya. Habang pinagpapawisan pa, sinabi niya sa kanyang sarili na hindi na siya dapat gumawa pa ng gulo sa taong ito, kailangan niyang maging maingat, at mas mainam na gawin niya itong kanyang kaibigan. Bigla naman na dumating ang dalawang kaibigan ni Hujang at inaya siya na pumunta sa snack bar. Habang nagulat pa ito dahil sa mga iniisip, ay sumang-ayon na lamang ito sa kanila. Habang papaalis ay dumukot ito sa kanyang bulsa at pagkadukot niya naman ay napamura naman ito dahil wala pala itong dalang pera. Ito ay si Tae Junli, at nang Sai Ye mapatingin gilid ay doon niya nakita si Byung Tak. Nang tawagin niya naman ito ay agad naman itong lumingon ng may pagtataka sa kanya. Habang lumapit si Tae Jun kay Byung Tak ay inilahad nito ang kanyang kamay sabay sabi, "Pautangin mo muna ako ng $5. Pagkarinig naman dito ni Byung Tak ay agad niya namang sinabi, "Paano naman yung $30 na hiniram mo sa akin nung huli?" Sumagot naman si Tae Jun na babayaran niya ito sa susunod na buwan. Hinimok niya pa nga ito na ibigay na ang pera, kaya wala nang nagawan pa si Byung Tak at inilabas ang pera at inabot kay Tae Jun, at nang matanggap na nito ang pera, ay inaya na nito ang kanyang mga kasama upang umalis, nang biglang may maalala si Hujang, at lumingon at tinawag niya ang ating bida at inaya niya na sumama, ngunit agad namang tumanggi ito at sinabi, "Tinatamad ako." Hindi na rin siya tumutol dito at sinabi sa ating bida na masanay na lamang siya sa kanila. Sa kabilang banda ay nanapahinto naman si Tae Jun at tila hindi nagustuhan ang sinabi ng ating bida. Kaya iminungkahi niya kay Hujang na interogahin muna nila ang ating bida ng konti. Nag-aalangan naman na nagtanong si Hujang kung bakit pa, pwede namang umalis na lamang sila. Hindi naman sumang-ayon dito si Tae Jun at nagpumilit pero na komprontahin ang ating bida. Nagsabing, "Sandali, hoy transfer student. Bakit ganyan ka makasagot?" Wala namang emosahe na sumagot ang ating bida, sinabi lang niya na, pinipilit naman daw niya na magbago pero parang mahihirapan yata siya, at hindi naman daw ang ating bida ang nauna namang insulto pero ganun pa man ay ayos lang sa kanya. Hindi naman matanggap ni Tae Jun ang sagot ng ating bida kaya sa nagalit nito ay tinanong niya ang ating bida kung gusto ba daw nito mamatay, ngunit dahil sa naranasan kanina ni Hujang sa ating bida, inagapan agad ni Hujang si Tae Jun at agad na hinayla ang kamay nito at sinabi, "Halina na at kalimutan mo muna yan dahil malapit na tumunog ang bell." Ayaw pa sana nito na sumunod, at nagbanta pa ito sa ating bida na gagawin daw nitong miserably ang buhay ng ating bida. Inaya na nga ulit ito Hujang, ngunit nagbanta peren ito na maghanda. Napaisip na nga lang ang ating bida habang nakapangalong baba, kung may problema ba sa kanyang pagsasalita. O personalidad na niya talaga ito. Tanong niya pa kung minamalas ba daw siya dahil ayaw talaga nila siyang tantanan. Lumapit naman agad sa kanya si Byung Tak at natatarantang nagtanong kung bakit siya nakipagtalo sa tao na yun. Hindi ba daw nito alam ang tungkol kay Hujang at Tae Jun? Tinanong naman siya ng ating bida kung bulag ba daw si Byung Tak. Hindi ba daw nito nakita na sila ang lumapit sa akin at abalahin ako? Sumagot naman dito si Byung Tak na hindi, pero si Tae Jun ay isang amateur boxer, at mainam kung iiwasan mo na lamang siya. Sinagot naman siya ng ating bida na sapat na ba daw na dahilan ang pagiging amateur boxer para dali-dali niya lang ibigay ang kanyang pera. Hindi naman makapaniwala dito si Byung Tak kaya sinabi sa kanya ng ating bida na alalahanin daw muna nito ang sarili niya bago mag-alala sa kanya.
Isinigaw naman nito ang pangalan ng ating bida at ipinaliwanag na hindi ganun ang ibig niyang bigla na lang siyang natigilan ng magsalita ang ating bida. Nanlilisik ang mata nito at sinabing, kung ayaw pa nito na mamatay ay wag siya nito sisigawan. Nataranta naman dito si Byung-tak habang pinagpapawisan, ngunit pagkatingin niya ulit sa ating bida ay nagmura ito at nakasobsob na ulit ang ulo nito sa desk na tila matutulog. Tumalikod na nga lang si Byung-tak at naiinis na nagsabing, wala na daw siyang pakialam pa sa ating bida kung ano man ang gusto nitong gawin. Pagmura na nga lang ang tugon dito ng ating bida habang nakayuko, ipinakita ang labas ng paaralan, at habang nakayuko peren ang ating bida ay may narinig siyang pagtawag, ito pala ay si Tae-jun na ginigising siya, at ang kaliwang kamay nito ay may hawak na inumin, ginigising nito ang ating bida sa pamamagitan ng pagsipa sa paa nito. At dahan-dahan na nga na nagising ang ating bida, at pagdilat niya ay nakilala niya naman ang gumigising sa kanya, ito ay si Tae-jun, kaya't tinanong niya ito kung eto na naman siya at ano ba ang gusto nito. Nagsalita naman ito ng may nakakalokong mukha at nagwika, hindi ba't matapang ka kanina? Sabay patong nito sa desk ng iniinom niya, habang napatingin naman ang ating bida, nagsaad si Tae-jun sa bida na, wala siyang paki kung gaano pa daw kasikat sa kanilang lugar ang ating bida pero mas maigi kung mananatili siyang mabait sa paaralan na ito. Sumagot naman dito ang ating bida na paano daw ba mananahimik ang ating bida kung ang napakaingay niya. Nagalit na nga dito si Tae-jun at agad na kwenilyuhan ang ating bida, nagulangang naman dito ang bida at dagling pumasok sa isip niya na kung papatulan niya ito ay tiyak niya naman na malalaman agad itong ibang high school gang at susugurin siya nito. Pero kung hahayaan niya naman ito ay aaraw-arawin siya nito at hindi pwedeng ito ang kanyang maging personalidad, kaya napatanong na lang siya sa kanyang sarili kung ano ba ang dapat niyang gawin. Nang bigla na lang kinuha ni Tae-jun ang inumin at maya-maya pa ay ibinuhos nito ang laman sa mukha ng ating bida, habang sinasambit na wag siya nitong paandaran. Biglang nandilim ang aura ng ating bida habang nakita ito ng mga marites na estudyante. At dahil dito ay kapwa na panganga si Hujang at Byung-tak sa gula at sabay na nasambit ang pag-alan ng ating bida. At dahil dun tumindig ang ating bida, mapapansin naman ang pagkabigla ni Tae-jun nang makita niyang tumindig ang ating bida na may nanlilisik na mata, at nang tuluyan na makatayo ito, ay napa-atras naman si Tae-jun ng bahagya. At laking gulat naman ito nang bigla na lang, tinalikuran siya ng ating bida. Pagkatapos ay nilapitan siya nila Hujang at tinanong kung hindi ba daw na masyado siyang somobra. Tinanong naman siya ni Tae-jun kung anong ibig niyang sabihin isa lamang naman daw yung kupal. Makikita ang paaralan. Sa bathroom, doon nagtungo ang ating bida, tinignan niya ang kanyang sarili na may galit sa mukha, minumura niya. Si Tae-jun at tinawag na walang hiya, mabilis lumipas ang oras at maghapon na. Habang naglalakad pa uwi sila Tae-jun, habang pinaalalahanan niya ang kasama na online agad sa laro pagka-uwi nito, sumang-ayon naman ito at sinbi na ay text niya na lamang daw siya, at nang maghiwalay na sila, nagpatuloy sa paglalakad si Tae-jun, nang bigla na lamang itong may napansin, at napabuntong hininga, na medyo nagulat nang makita niya ang ating bida, madilim ang mukha nito at nagwika, ikaw nawak ang hiya? Salamat sa chocolate milk kanina hinayupak ka, abangan ang susunod kung manggugulpi na ba ang ating bida o palalampasan niya muna. Kaya kung gusto mo na masubaybayan ang kwento ay i-click mo na ang notification pagkatapos mo mag-subscribe, huwag mo rin kalimutan mag-like at comment kung gusto mo na shoutout, kita-kits sa susunod mga lods.